Ayan, magandang araw mga ka-basics. Ngayon, ang tutorial na gagawin ko ay tungkol sa lap GPS. Applicable din to sa lap 120. Ngayon, ang installation kasi na ginagawa natin, traditional, yung isang pang-level lang, yung blue, yung built-in dun sa device. Ngayon, ginagamitan ko siya ng ganito. Pang-level to na ginagamit sa mga construction. Ang maganda lang kasi sa kanya, ayan o, 'di ba yung hindi kasi natin minsan napapansin, naka-align na yung tayo niya. Pero hindi mo minsan napansin na nakatungo pala siya o kaya minsan nakayuko. So, ang hirap kapag naka-ganon yung posisyon ng device natin. Ang tendency kasi niya, medyo mahirap mag-install ng client. Lalo pag nakayuko yung device, tapos ang layo nung client mo, ang hirap na niyang i-align. So pinaka the best na yung alignment nung access point mo ay pantay na pantay, para kumbaga 100% ka sure na walang problema dun sa access point. Ngayon, dun ka lang mag-a-align sa mga client mo kapag mag-i-install ka na. And then, kunyari nagkaroon ng problem, bumagyo, so madali mo siyang may ibabalik sa dati nang hindi mo nagagalawin lahat. Tapos, gusto ko rin ipakita, ipa-power on ko lang yung device. Gusto ko rin isama sa tutorial na to yung pinakamadaling way ko kung paano ako mag-install ng gamit lang yung cellphone, na hindi na ako gumagamit ng laptop or kung ano pa mang computer, ganyan, device. So ano lang, cellphone lang. By the way, bago nyo simulan yung ganito, i-download at i-install nyo muna yung Ubiquiti UISP. Ayan, kapag na-power on nyo na yung device, ayan, antayin nyo lang na mag-initialize. Ayan, nakailaw na yan. Ibig sabihin may power na yung ating device. Although wala pa siyang source ng internet, kahit power lang muna, okay lang yan. So, minsan ginagawa ko to sa taas, sa tower. Tatayo lang ako doon gamit cellphone. Ayan. Open nyo lang yung, kapag nakapag-initialize na yung ating GPS, open nyo lang yung Wi-Fi natin sa cellphone, Wi-Fi settings. Tapos hanapin mo yung lap GPS or kung ano man yung device na kinoconfig mo. Ayan, connect ka lang. As default, wala siyang password. So, wag mo na ituloy dito sa portal na binibigay niya. Although pwede ka rin mag-config dyan. Pero ang gagamitin natin ngayon ay yung application ni Ubiquiti. Kapag connected na, open mo yung UISP. Tapos, syempre dahil connected ka direct sa device, automatic na siyang mapupunta sa setup. Kung hindi man mapunta sa setup, click mo lang yung plus. Tapos yan, antayin mo lang na mag-loading. Kapag nakapag-load na yan, minsan nagkakaroon yan ng problem yung parang lost connection. Pero sandali lang yun. Ayan, sundin nyo lang kung anong settings na gusto nyo. Tapos dito, as access point o kaya manual setup. So, gagawin ko as access point. Pwede rin sa manual. Wala naman siyang pagkakaiba actually. So, medyo matagal lang tong video kasi ayan yung sinasabi ko, nagkakaroon siya ng connection loss. Pero sandali lang yan. Yung name, device name, kung gusto nyong palitan. Actually, hindi ko muna yan pinapalitan. Papalitan ko yan kapag i-remote ko na gamit yung computer. Kahit itong cellphone mamaya, kapag kumbaga na config ko na. Tapos, DHCP lang. Kung static yung config nyo, static. Depende sa inyo kung anong config nyo sa network nyo. So sa akin, naka DHCP lang. Tapos naka bridge mode. Kasi yung naka bridge naman, kumbaga yung router ko yung bahalang magbigay ng IP address. Tapos apply lang. Medyo matagal tong video kasi hindi ko siya ipa-fast forward para makita nyo kung ano yung process.
wala akong i-skip na process. So dito medyo mag-aantay ka ng konti, medyo loading lang yan. Kumbaga nagko-config na yung device mo. And make sure na kapag nasa state ka ng ganito, wag mato-turn off yung device, ma-unplug ganyan. Para hindi ka umulit. And then next mo lang, meron siyang default na Wi-Fi name, tapos yung password, network password, tsaka yung access point password. Pwede mo siyang i-share, tapos i-save as notepad, send sa messenger, sa text. Depende na sa'yo kung paano mo siya i-save. Yan, pwede mong i-screenshot. Pinakamadali sa akin, isi-send ko lang yan sa messenger. Tapos kapag na-share nyo na, i-finish nyo lang. Tapos nandito yung detail ng device, kung anong frequency, tapos yung SSID. So ngayon dito papalitan natin syempre yung SSID na depende kung anong gusto nyong SSID or kung ano yung config nyo sa network nyo. So sa akin, ang gagawin ko lang kung anong maisip kong SSID, yun yung ilalagay. So ganun din sa inyo. Net 005. 005 kasi 5G, kaya ginawa kong 005. Tapos yung password, kung gusto nyo palitan, yan, palitan nyo. Sa akin, hindi ko muna papalitan. Sa channel width, ano lang, 40, kasi pag naka multi-point kasi. Tapos yung frequency naman, depende yan. Yung frequency kasi depende sa area nyo kung ano yung mas less yung noise. Laruin nyo na lang yan. Tapos yung naka-auto, yung power, nilalagay ko yan sa max. Pwede rin naman auto, pero mas maganda naka-max na siya. Tapos sa advance, yung EIRP limit, kailangan i-off nyo yon. Tapos ayan, i-apply nyo lang. Yes. Tapos antay ulit kayo kasi magsisave siya. So antayin nyo lang na mag-save yung settings na ginawa nyo. Tapos kapag na-save na yon, continue lang ulit. May mga settings pa na makikita nyo dito. Pwede nyo naman baguhin, kagaya ng sa network, sa system. Yan, sa network, dito binibridge mode ko lang siya para yung IP address manggagaling dun sa, kumbaga yung pag nag-install ka ng mga client, ang IP address manggagaling doon sa sa main router mo, hindi yung access point ang magbibigay. Tapos sa system, yan, pwede ka na mag-rename, pwede mo nang baguhin yung Wi-Fi name, yung UBNT na username, yan naman yung magiging login kapag inopen mo siya sa PC o sa browser. Tapos kung gusto magpalit ng password, nandyan din. So ito naman yung map location. Antayin mo na lang mag-online, or pag nakapag-initialize yan, namaya i-turn off and on mo yan, mag-automatic naman yan. Kasi may GPS naman to eh. So sa ngayon, wala pa naman siyang connected na device, kaya ganyan yan. No station connected pa. So ito yung mga detail na makikita nyo sa cellphone. Ayun, sana ay may natutunan kayo sa video na to, at maraming salamat kung umabot ka man sa part na to. Sana ay pa-subscribe na rin, pa-like sa aking video para mas updated kayo, or mabigyan ko pa kayo ng panibagong idea tungkol sa mga device na ganito at mga simple tutorial na ginagawa ko. Ayun po, maraming salamat at
yun, pa-support naman po ng aking channel para makagawa pa ako ng mas maraming video. Maraming salamat po.